Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa tipak ng kasaysayan ng ating bansa. Isang mahalagang bahagi ng panahon na humubog sa ating kultura at pagkakakilanlan. Taong 1500, Kapuluan ng Mindanao. Isinilang mula sa angkan ng kadatuan, kinilala bilang matalino, matapang, marangal na pinuno, si Muhammad Dipatuan Kudarat o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat. Isinilang mula sa angkan ni Datu Boysan na isang Iranon, kilalang tribo ng mga Muslim na Sunni at siyang pinakamahalagang sangay ng Muslim sa kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Kudarat, nagawa niyang pag-isahin ang mga lalawigan ng Lanao, Cotabato, Davao at Zamboanga sa pagtutol sa pananakop ng mga Kastila at paglaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan. Dahil nabigo na masakop ang buong Mindanao, taong 1637 nagpadala ng ekspedisyon ang mga Espanyol sa utos ng Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuero. Ito ay para muling sakupin ang kalupaan. Sa pagkakataong iyon, nagawang pabagsakin ng mga Kastila ang kanyang kuta sa Lamitan o probinsya ng Basilan. Maswerteng nakataka si Kudarat kasama ang ilan sa kanyang matapat na mga tauhan. Nagtago sa kabundukan ng Sultan para mag-ipon ng lakas. Dito nagsimula ang totoong kaganapan na nagmarka sa kasaysayan ng ating bansa. Kapunuan, dumating namin sa herong inatasan nating magbasid sa kapatagan. Lalong lumalakas ang hukbo ng mga Kastila, lalo na sa Lamitan. Wika ni Atemar. Inaasahan kong mangyayari ang bagay na yan. Ang kailangan natin, tipunin ang mga katoto natin mula sa kabilang banwa. Iligtas ang kailangang iligtas mula sa kamay ng mga dayuhan. Tugon ng Sultan. Ngayon din po, magpapadala ako ng paratawag upang iparating ang inyong kautusan. Gawin mo ito bilang pakiusap ng isang kaibigan, hindi utos ng isang pinuno. Buong puso kong gagawin, Kapunuan. Pag-uusap ng Sultan at ng isa sa kanyang mga sandig, si Atemar. Nang mga sandaling ito nag-iipon ng karagdagang lakas ang pangkat upang bawiin ang bumagsak na kuta sa Lamitan. Marami sa mga kawal ang namatay at mga mamamayan ang nabihag ng mga dayuhang sumalakay. Isang bagay pa ang iniisip ko. Iilan na lang ang mga sandatang natitira sa ating mga imbakan. Kung madadagdagan tayo ng bilang, paniguradong kukulangin ang mga yon. Hindi natin pwedeng labanan ng mga dayuhang may mga lantaka ng pana at sibat na gawa sa kawayan. Nauunawaan ko, Sultan. Kaya kung inyong mamarapatin, nais ko sanang sumama kayo sa akin para makausap ang panday na si Abulong. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yan? Hindi mo ba maaaring ipatawag ang panday para humarap sa atin? Ipagpatawad niyo, Sultan. Ngunit hindi po alipin si Abulong. Isa po siya sa mga dato na sumakop sa lupain kung saan tayo nagkakanlog. Ganun ba? Ano naman ang maaaring itulong sa atin ng Abulong na yan? Ang banwa ni Abulong, kilala sa kanilang napakahusay na paggawa ng mga sandata at kagamitan sa pagsasaka. Sa katunayan, sa kanya nang galing ang kampilan at kris ng iyong yumaong ama. Kabilang ba siya sa mga kaalyado ng aking ahop? Sa kasabaang palad, Sultan, hindi siya kabilang sa inyong ahop. Kung ganun, bakit tayo hihingi ng tulong sa isang pinuno na hindi kabilang sa aking nasasakupan? Hindi natin alam, maaaring nasa panig siya ng mga dayuhan. Walang pinapanigan ang datong yon. Malaya ang kanyang banwa at ni minsan, walang sino man ang nagawang pabagsakin ito. Sinasabing may biyaya si Abulong mula sa kinikilala nilang Diyos. At ayon sa aking narinig,
inaalay sa mga sinasamba nilang Diyos ang kanyang magawa. Hindi Muslim ang taong sinasabi mo, Tuyom. Paano ko magtitiwala sa isang taong sumasamba sa anito? Alam kong labag ito sa ating paniniwala, Kapunuan. Ngunit ito na lang ang paraan. At isa pa, hindi naman ang Diyos na sinasamba niya ang ating paniniwalaan, kung hindi ang talas at tibay na mga gagawin niyang sandata para sa ating hukbo. Kung nagtiwala ang aking ama sa kanyang kausayan, bakit hindi ko kayang gawin? Maganda ka. Isang maliit na pangkat. Pupuntahan natin ang sinasabi mong panday. Ngayon din po, Kapunuan. Nang magkasundo ang dalawa, naganda na si Tuyom. Naglakbay ang mga ito pailaga. Napadaan ang mga ito sa isang maliit na banwa. Nandito na ba tayo? Bakit tayo uminto? Hindi pa, Kapunuan. Wala pa tayo sa kalahati ng ating paglalakbay. Kakausapin ko lang ang isa sa aking mga katotong naninirahan sa banwa. Malaki ang maitutulong niya kung sakaling hindi tayo makakapasok sa banwa ni Abulong. Magtakip kayo ng muka. Maaaring humarap tayo sa kanilang dato. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko pang magtago ng aking muka sa harap ng mas mababang pinuno. Alam kong malaking kahihiyan nito para sa'yo. Ngunit isipin mo, Kapunuan, hindi ang pansariling kapakanan, kundi ay kabubuti ng ating ahop, ang mga taong binihag ng mga mapanakop na mga dayuhan. Pumasok ang dalawa sa banwa. Dahil kilala na si Tuyom sa lugar, kagad silang pinatuloy. Kagaya ng inaasahan, inatasan silang humarap sa pinuno ng banwa. Tuyom, masaya ako't muli kang nakabalik sa aking banwa. Anong sadya nyo dito? Wika ni Dato Imbang. Ipagpauman ninyo, Dato Imbang, kung biglaan po ang aking pagparito. Nais ko po sanang hilingin na sumama sa akin ang iyong anak. Pupunta kami sa banwa ni Dato Abulong. Anong sadya nyo sa banwa ng Dato? Nangangailangan na mga sandata ang aking pinuno at kailangan namin ng tulong niya. Tanging ang anak niyo maaaring makapasok at tuwirang nakikipag-usap sa kanya. Ganun ba? Ay sandali, papatawag ko si Dungon. Ilang minutong nakalipas, dumating ang isang binata na may pasan na baboy ramo. Ginoong Tuyom, anong sadya niyo? At sino tong kasama mo? Mga katoto ko mula sa aming banwa. Nais ko sanang samahan mo ko kay Abulong. Sandali lang at maglilinis ako ng katawan. Tugon ni Dungon habang nakatitig sa sultan. Nakayuko lang ito at walang imik. Dahil ayaw niyang malaman ng mga taong nasa paligid ang pagkakakilanlan. Ngunit laking gulat ng dalawa nang biglang ipag-utos ni Dato Imbang na lumabas ang lahat, maliban sa kanila ni Tuyom. Magsilabas kayong lahat. Maiwan kayong dalawa ng kasama mo, Tuyom. Bagyang kinabahan si Tuyom dahil ginagawa lang ito ng isang dato kung nakakaramdam ng panganib sa kanyang pamamahay. Ngunit nawala din ang takot na yon nang makitang nakangiti ang dato. Isang karangalan ng madalaw sa aking banwa ang isang dakilang pinuno. Tumayo ka, Sultan Kudarat. Alam kong ikaw yan. Hindi mo malilinlang ang isang matandang pinuno. Nagkatinginan ang dalawa dahil hindi nila akalaing makikilala ng dato ang sultan. Nang tumayo si Kudarat, lumuhod naman si Dato Imbang. Tumayo ka, kaibigan. Kami ang dumalaw sa inyong balay, kaya kami ang dapat magbigay ng pakundangan. Paumanhin sa biglaang pagdalaw. Hindi mo alam kung gaano ko katagal inasamang makaharap ka, Kapunuan. Dininig na mga bathala ang aking pag-aanito. Narito sa harapan ko ang isang dakilang pinuno
na sa mga kalatas ko lang nababasa ang mga nagawa. Maraming salamat sa papuri. Ngunit nakatayo din sa iyong harapan ang isang bigo at talon ng pinuno. Napabagsak na mga dayuhan ang aking kuta sa lamitan. Kaya nandito ako sa kabundukan upang magpalakas at mag-ipon ng karagdagang hukbo. Narinig ko na din ang tungkol sa kaganapang iyan. Ngunit huli na para magpadala pa ako ng tulong dahil napakalayo ng lamitan sa aking kinaroroonan. Aabutin ng ilang araw bago makarating doon ang aking hukbo. Nauunawaan ko, Datu. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi magtatagal, mababawi ko ang aking ahop. Mapapalaya sa mga dayuhang nagnanais na ipalaganap ang kanilang huwad na pananampalataya. Yan din ang nais ng aking banwa. Sabihin mo, Sultan, kung paano kong makakatulong. Hindi ako tatanggi sa alok mo, Datu. Kakailanganin ko ng karagdagang mandirigma. Timawa man o alipin. Kung ganon makakaasa ka. Ngunit bago pa man tayo matapos sa usaping ito, nais ko sanang isagawa ang isang lumang ritual ng pagsasandugo. Ang ritual ng mga sinaunang malay na nagbubuklod sa isang pamayanan o samahan. Alam ko yan, Datu. Malugod ako makikipag-isa sa inyo kung yan ay para sa ikabubuti ng kapwa natin banwa. Isinagawa ng dalawang pinuno ang pagsasandugo. Ipinagdiwang ang kanilang pag-iisa. Hindi akalain ng sultan na makakatagpo sila ng isa pang kakampi sa katauhan ni Datu Imbang. Matapos ang masayang kaganapan, tumuloy na sina Kudarat kasama ang anak ni Datu Imbang sa banwa ni Abulong. Inabot sila ng halos kalahating araw dahil kinakailangan nilang antayin ang pagtila ng malakas na ulan. Nang humupa na ang unos, nagpatuloy na sa paglalakbay ang pangkat hanggang sa marating nila ang bukana ng banwa ni Abulong. Malayo pa lang, dinig na ang tunog ng mga hinahampas na bakal. Nandito na tayo, Ginoong Tuyom. Antayin niyo ako dito. Kailangan ko pang kausapin si Abulong. Nagantay ang dalawa sa bukana ng baryo. Ilang minutong nakalipas, bumalik si Dungon. Ano ang napag-usapan niyo? Maaari ba kaming tumuloy? Oo, halika na. Abala si Abulong, kaya hindi niya kayo maharap. Tayo na lang ang pupunta sa kanyang pandayan. Naglakad ang mga ito papasok sa banwa. Nakita ang halos lahat ng kabahayang naroon ay mga panday. Ang mga kababaihan ang nag-aasikaso ng palayan at ng iba pang pananim. Maging sa paghahayupan, nakatuon ang pansin ng mga binata at kalalakihan sa paggawa ng mga sandata. Nasa kalagitnaan ng banwa ang bahay ni Abulong. Nagulat si Kudarat nang marating nila ito dahil hindi tipikal na bahay ng isang pinuno. Walang marangyang palamuti, walang kasambahay, at higit sa lahat walang bantay. Ang makikita lamang ay kagamitan sa paggawa. Malaking landasan, tunawan ng bakal at malaking pugon. Isang binatang kasing edad ni Dungon ang mag-isang nagtatrabaho. Itinaas nito ang ginagawang kampilan. Nagulat si Kudarat dahil kawig ito ng kanyang ama. Mawalang galang sa iyo, binata. Maaari ko bang malaman kung nasa ang may-ari ng pandayang ito? Wika ni Kudarat. Pipigilan pa sana ni Tuyom ang sultan, kaso nga lang wala itong nagawa. Hindi humarap ang binata. Sa halip ay pinagpatuloy ang paghahasa sa kampilan. Hindi mo ba ako narinig? Kinakausap kita. Huminto sa paghahasa ang binata. Humarap kay Kudarat nang nakataas ang isang kilay. Tuyom, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? At ikaw naman, Dungon, ipapaayos mo na naman ba ang kampilan mo? At sino tong kasama mo?
Paumanhin dato, biglaan ang pagpunta namin. Maaari ka bang makausap sandali? Nagulat si Kudarat nang tawagin ni Toyom na dato ang madungis na binata. Ibinaba nito ang ginagawa. Tinanggal ang telang nakabalot sa kanyang tiyan bilang pananggalang sa init ng pugon. Ikaw ba ang abulong na sinasabi ng aking... Hindi na ituloy ng sultan ang sasabihin dahil biglang nagsalita ang binata. Nakikita mo naman siguro na marami akong ginagawa. Buwan ng pag-aanito sa susunod na araw, kaya kailangan kong mahabol ang mga gawain. Lumapit si Kudarat kay Toyom at bumulong. Kilala ba ng taong yan kung sino ang kaharap niya? Hindi ka punuan. Kaya ako nga pinapatakpan ang mukha mo dahil ayaw kong makilala kayo ng ibang taga rito. Kung gayon, mas mainam na magpakilala ko. Sandali lang, Sultana. Sa palagay ko mas mainam kung ako makikipag-usap sa kanya. Hindi matansya ang ugali ng binatang yan. Maaari pang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sige, ikaw ang bahala. Nilapitan ni Toyom si Abulong. Kinausap. Nakatitig lang ang binata kay Kudarat habang tumatango sa mga sinasabi ng sandig. Mukhang nagkakasundo naman ang dalawa. Pero sa pagkakakilala ko kay Dato Abulong, wala siyang sinasanto. Kahit pa ang pinakamataas na raha ng panay. Ang rahang tinutukoy mo, si Ra Balinsusay. Nakakamangha ka. Paano mong nakilala si Balinsusay? Walang kalam-alam si Dungon na ang kaharap niya ng mga oras na yon, si Sultan Kudarat. Hindi nito naabutan ng pag-uusap nila ng kanyang ama, kaya hindi rin nito nakita ang mukha ng sultan. Sabihin na lang natin, nakikinig ako sa aking mga magulang. Ibig sabihin, isa kang sandig? Sandig? Ipagpalagay na lang natin, mas mataas pa dyan ang katungkulan ko. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya bumalik si Toyom. Nakangiti na ito. Sumunod daw tayo sa kanyang balay at doon tayo mag-usap. Naglakad ang pangkat papunta sa gawing dulo ng nayon at doon bumungad ang mas malaking tahanan. Walang dingding, napapaligiran ng mga bantay at sa gitna ay may mesang puno ng pagkain. Tamang-tama ang iyong dating. Panihaga na. Kumain muna tayo at nagwawala na ang alaga ko sa tiyan. Wika ni Abulong. Naupo ang mga ito sa pag. Kinuha naman ni Kudarat ang pagkakataon upang magpakilala. Toyom, hayaan mong magpakilala ako sa dato. Nang sa ganon, malaman niyang malinis ang aking hangarin sa pagparito. Tinanggal ni Kudarat ang takip sa muka. Ngunit wala man lang reaksyon sa mukha ni Abulong. Alam kong sandig mo si Toyom at kilala kita. Ang ipinagtataka ko, ano ang kailangan ng isang dakilang sultan sa hamak na panday? Sa nakikita ko, isa kang ginagalang na pinuno, hindi isang hamak na panday. Naparito ko para humingi ng tulong. Kung kilala mo ko, alam mo kung ano nangyari sa aking ahop. Kailangan mo ang tulong ko. Noong nasa tugatog ka ng iyong pamumuno, hindi mo man lang ako kilala. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang maaari kong itulong. Kilala ko ang iyong mga gawa. Hindi lang sa kapuluang ito, kundi maging sa karatig pungsod. Sa katunayan, ikaw ang may gawa ng kampilan ng aking ama. Iisang Moro lang ang natatandaan kong pinagkalooban ng kampilan. Yun ay walang iba kung hindi si Dato Buisan. Isa siyang Iranun. Ang kampilang iyon ang pinakauna kong gawa. 15 taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon iniingatan ko ang sandatang yon.
Nakatago ito sa aking silid. Ni minsan hindi ko inilabas. Sa gisag ng pamumuno ng aming angka ng sandatang yun, isinali ng aking ama sa akin ang kampilan nang humalili ako bilang sultan. Naputol ang pag-uusap ng dalawa. Nang pumasok si Dungon, laking gulat nito nang makita ang mukha ng sultan. Mabaging lalahon, ikaw ba yan, Sultan Kudarat? Ibig sabihin, sa buong panahong naglalakbay tayo, kasama kong hinahangaan kong pinuno. Dungon, hindi ito ang oras para sa mga papuri mo. May mahalagang pinag-uusapan ng dalawang pinuno. Paumanhin ka, punuan. Pero yan nga ang sadya ko. May mga dayuhang paparating. Dayuhan, paano ka nakakatiyak? Alam ko ang wangis ng mga kasuotan nila kahit malayo. Masasabi ko, hindi sila mula sa kapuluang ito. Hayaan mo silang pumasok sa aking banwa. Tignan natin kung ano ang pakay ng mga yan. Tumayo si Abulong. Kinuha ang kampilan sabay labas sa tahanan. Ibalik mo ang takip sa iyong mukha, kapunuan, nang sa ganon hindi ka makilala na mga dayuhan. Sa palagay ko hindi na kailangan. Kung masama ang kanilang pakay sa banwa, hindi rin magtatagal ang kanilang mga buhay. Tignan mo mga mandirigma ni Abulong. Sila ang tinatawag na batukan. Alam ko ang tungkol sa kanila, kapunuan. Ang kinakatakot ko, baka merong makakilala sa iyo sa panig ng mga paparating na dayuhan. Hindi ako natatakot dahil panatag ako na hindi makakalis sa mga yan sa banwang ito. Sinundan nila si Abulong. Sinalubong ng binatang datu ang paparating na dayuhan. Pinapasok ang mga ito sa nayon. Tinignan ni Kudarat ang paligid. Nakitang nakapaikot na ang mga mandirigma ng datu. Lingid sa kalaman ng mga dayuhan na nasa loob sila ng isang patibong. Hinayaan lang ni Abulong na saktan ng ilan sa kanyang mga nasasakupan upang paniwalain ang mga dayuhan na hindi sila lalaban. Ngunit nang makarating sa gitna ng banwa ang mga ito, sinigurado ng mga kawal na hindi makakalabas ang mga kaaway. Manood kayo kung paano kung tumanggap ng mga panauhin. Binunot ni Abulong ang kanyang kampilan. Sinugod ang mga dayuhan. Nagsipagsunuran ang mga mandirigma. Nanonood lang si Kudarat habang pinapatay ng mga batukan ang mga mananakop. Siguraduhin walang makakaligtas sa kanila. Hindi maaaring malaman ng mga kalaban ang lokasyon natin. At hanggat maaari, siguraduhin walang dayuhan na makakarating sa banwang ito. Sinuyod ng mga mandirigma ang kapaligiran upang masiguradong walang dayuhan ang nakaligtas. Matapos ang kaguluhan, ipinagpatuloy nila ang usapan. Ito ang dahilan kung bakit ako humingi ng tulong mula sa iyo. Natipon ko na ang ibang nasasakupan. Ngunit nangangailangan kami ng mga sandatang gagamitin upang mabawi ang aking ahop. Nakikiusap ako sa iyo, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang tao na nagnanais mabawi ang kanyang lupang sinilangan. Mga kawal, magbaba ng mga uling. Ihanda ang mga hurno. Simula ng pagpapabaga sa pugon, gagawa tayo ng mga sandatang magbabago ng kasaysayan ng kapuluan. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Abulong. Magsabi ka lang kung anong makakailanganin. Wala kang dapat alalahanin. Napapalibutan ng banwa ko ng buhanging margaha. Doon namin kinukuha ang bakal na ginagawang mga sandata. Sagana sa kamagong ang paligid ng kakawyan na siyang ginagawang saklob at hawakan ng mga sibat, maging ng kampilan. Ihahatid ko sa inyong kuta ang mga sandata sa sandaling makumpleto ko na ang mga ito. Sa ngayon, maaari muna kayong magpahinga. May mga kubol akong nakahanda para sa mga kasama mo.
at maaari mong gamitin ang aking balay habang nandito ka. Sa muli maraming salamat. Ngunit hindi rin ako magpapahinga. Nais kong masaksiyan kung paano mong gawin ang mga sandatang gagamitin ng aking mga kawal. Ikaw ang bahala, Sultan. Mamayang hapon, sisimulan namin ang pagtunaw ng mga margaha para gawing purong bakal. Tutulong ako, Dato. Gusto ko makita kung paanong gumawa si Abulong. Pagsapit ng hapon, nang magbaga na ang hurno, sinimulan ang proseso sa pagtunaw ng margaha. Sa mga hindi nakakalam, ang margaha, isang uri ng mineral na buhangin kung saan maaari itong tunawin upang maging bakal. Palatandaan din ito na may ginto sa paligid kung saan nakuha ang mineral. Tuloy-tuloy na ibinubuhos ng mga manggagawa ang kaing na mamargaha sa nagbabagang hurno. Wala ding tigil ang pagbomba ng hangin para mapanatili ang tamang init. Nagpatuloy ang ganitong proseso sa loob ng 6 na araw. Wasakin niyo ang hurno. Kunin ang mga bakal mula sa tinunaw na margaha. Siguraduhin may isasagawa niyo ito ng maayos nang walang napapahamak. Wika ni Abulong sa mga manggagawa. Ang pinakadelikadong parte ng pagpapanday ay ang pagkuha ng namuong bakal. Sa kaunting pagkakamali lang, maaaring magdulot ito ng malaking sunog o hindi kaya naman pagkalapnos ng balat sa sino mang madidikitan. Marahang tinibag ng mga manggagawa ang hurno hanggang sa tumambad ang napakaliwanag na kumpol ng nagbabagang bakal. Hinila ito papunta sa sapa upang mabasa at lumamig. Ilang minuto ang lumipas. Sinimulan ang pagpira-piraso. Maingat na pinipili ni Abulong ang mga tipak ng bakal. Sinisiguradong puro ang nakuha. Dahil kung hindi, maaaring maging sanhi ng pagkasira ng anumang gagawing sandata. Ang mga piraso ng bakal, hindi magtatagal, magiging sandatang uukit ng panibagong kasaysayan ng ating punsod. At ikaw, Abulong, bilang panday, ang siyang nagmamay-ari na mga kamay na gumawa nito. Kamay ko lang ang ginamit, ngunit katalinuhan at dunong na mga bathala ang siyang humubog sa mga sandata. Dali niyo mga tipak sa aking pandayan. Sisimulan ko ang paggawa ng mga kampilan. Kayo dyan, siguraduhin niyong pulido ang ulo ng mga sibat at palaso. Matapos dalhin ang mga tipak ng bakal, sinimulan ni Abulong ang ritual ng pagpapasalamat. Nag-alay ng buhay na manok sa kanyang maliit na dambana, nanalangin sa mga kinikilalang bathala. Nang matapos mag-alay ng panalangin, nagsimula ng magpandayang binata. Pinagmamasdan nito ni Kudarat. Nakita ang dedegasyon ni Abulong sa trabaho. Halos hindi ito nagsasalita. Maliban na lang kung may kailangan itong ipabot na gamit. 2 araw na ang nakalipas. Halos na kumpleto na ng binata ang kabuuang bilang ng mga kampilan at sibat. Inakala ni Kudarat na doon na nagtatapos ang lahat. Ngunit lingid sa kalaman nito na masasaksihan niya ang sekreto kung bakit kinilala ang mga gawa ng binatang datu. Inilatag ng mga tauhan ni Abulong ang mga gawang talim. Naroon sa mahabang mesa sa pinakamataas na bahagi ng banwa. Bagay na ipinagtataka ni Kudarat. Kahit papano, may nalalaman naman ako sa pagpapanday. At ni isa sa mga gawa niyang talim, hindi na itubog sa langis upang magkaroon ng subo. At saka, bakit nilalatag sa mesa mga yan? Tanong ng Sultan, habang pinagmamasdan ang mga manggagawang nagpaparoot pa rito. Panoorin mo, Sultan. Dito mo malalaman ang pinaka-iniingatang lihim ni Abulong. Ilang sandali na lang. Tugon ni Tuyom habang nakatingala sa kalangitan.
Ilang sandali pa, nag-akyata na ang mga babaylan kasama si Abulong. May dalang gintong sibat. Isang ritual? Tama ka, Punuan. Isang ritual na magbibigay ng kakaibang tibay at talas sa iyong mga kampilan. Manood ka hanggat maaari lumayo tayo sa mesa. Pinalibutan ng mga babaylan ng mesa. Nagsimulang mag-alay ng awit ng pasasalamat. Habang si Datu Abulong itinarak ang hawak na gintong sibat naroon sa kalagitnaan ng mga ginawang kampilan. Tumagal ng ilang minuto ang pagsayaw at pag-awit ng mga babaylan hanggang sa biglang bumuo ang makapal na ulap. Dumagungdong ang kulog. Gumuhit sa kalangitan ang matatalim na haligi ng kidlat. Direktang tumama ang mga ito sa itinarak na sibat ni Abulong. 7 haligi ng kidlat ang bumagsak sa parehong lugar, dahilan para magbaga ang mga sandata. Nagliwanag ang mga ito na parang sinag ng papalubog na araw, saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Sa lakas ng ulan, biglaang lumamig ang mga nagbabagang sandata, dahilan para masubuan ito. Kaunting kaalaman, ang pagpapanday ay may 4 na bahagi. Una ay ang pagtunaw ng bakal, depende sa uri ng sandatang gagawin. Ikalawa, ang paghuhugis nito. Ikatlo, ang pagpapatibay ng tamang struktura. At ang ika-4, ang pagsusubo o pagpapatibay sa pamamagitan ng pagbabaga at biglaang pagtubog nito sa malamig na tubig o kumukulong langis. Depende sa ginagamit na bakal. Sa pagkakataong ito, tubig ang ginamit ni Abulong. Dahil gawa sa tinunaw na bakal ang mga sandata, maaaring mabitak o maputol kung sa kumukulong langis niya ilalagay. Balik tayo sa kwento. Matapos tamaan ng kidlat at palamigin ang mga sandata, isa-isa itong kinuha ng mga tauhan ni Abulong, dinala sa kanyang tahanan. Sumunod kayo sa akin. Magbibigay-pugay tayo sa bathala ng kidlat bilang pasasalamat sa pagkakaloob ng talim sa inyong mga kampilan. Paumanhin, Datu Abulong, ngunit taliwas ito sa aking pinaniniwalaan. Haramang pagsamba at pagpuri sa mga Diyos-Diyosan. Nauunawaan ko, Sultan. Tuyom, bilang sandig ng Sultan, ikaw ang kumatawan sa iyong pinuno. Matapos ang pag-uusap, pumunta ang mga ito sa isang dambana kung saan nakatayo ang malaking tipak ng bato. Ayon kay Abulong, doon nananahan ng espiritu ni Ribong Kilat, isa sa mga diwatang sinasamba ng kanyang mga mandirigma. Si Ribong Kilat ang nagbigay ng tibay at talim sa inyong mga sandata. Walang anumang sandata ng kalaban ang maaaring makaputol nito. Titiyakin ko sa inyo, sa isang wasiwas mo lang, siguradong mahati ang katawan ng iyong kalaban. Matapos ang pag-aanito ng Datu, bumaba sila sa tahanan nito upang simulan ng paggawa ng mga suksukan at hawakan. Buong gabing gumawa ang mga tauhan ni Abulong. Maging si Dungon at Tuyom, nakikitulong na rin sa gawain. Inabot ng halos 2 linggo ang proseso at ang pinakamabusisi, ang pag-uukit sa mga patalim. Ngayong tapos nang gawin ng mga sandatang hiniling mo, isang bagay na lang ang nais kong maging kabayaran. Magsalita ka. Ilang perasong ginto ang nais mong maging kabayaran? Hindi ginto ang kailangan ko, kundi ang iyong salita. Yan ang nais kong kabayaran. Pangakong hindi mo hahayaang lumaganap ang huwad na paniniwala ng mga dayuhan. Ginagamit nila ang pangalan ng kanilang kinikilalang Diyos sa mga walang kaparakang bagay. Niyuyurakan ang ating paniniwala at unti-unting sinisira ang ating nakagisnang kabiasnan.
Hindi mo na kailangang hilingin sa akin ang bagay na yan. Abulong, simulat sa pula, iisa lang ang nais ko. Palayasin ang mga dayuhang mananakop nang hindi na kumalat pa sa aking mga ahop ang kanilang paniniwala. Mainam kung ganon. Tanggapin mo ang Kris na ito sa gisag ng isang matatag at patas na pinuno. Tinatanggap ko ang sandatang ito at pangakong magiging patas sa lahat ng aking mga pasya. Sinugatan ni Abulong ang kanyang palad gamit ang sandata. Inabot kay Kudarat. Ganon din ang ginawa ng Sultan. Matapos ay pinaglapat ang kanilang palad bilang simbolo ng pagiging isa. Simula ngayon, papasailalim ako sa iyo bilang isa sa mga ahop mo. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang banwa ko, Sultan. Makakaasa ka, Bulong. At simula sa araw na ito, isa ka sa magiging sandig na siyang magiging haligi sa muling pagbangon ng aking ahop. Hindi ko pipiliting baguhin mo ang iyong paniniwala. Hayaan kita magpasya para sa iyong nasasakupan. Maraming salamat, Sultan. Makakaasa ka sa aming katapatan. Hindi na kami magtatagal. Kinabukasan pagputok ng liwanag. Magsisimula na kaming maglakbay pabalik sa aking kuta. Sasalubungin ko pa ang ibang pangkat na nasa ilalim ng aking sandig na si Atimar. Naway nagtagumpay sila sa ibinigay kong gawain. Kung may isang tao ang dapat pagkatiwalaan sa ganong mga bagay, yon ay walang iba kung hindi si Atimara. Alam mo yan higit kanino man, Sultan. Nang gabing iyon, ipinagbigay alam ni Abulong ang kanyang pasya sa mga nasasakupan. Walang pagtutol ang mga ito. Sa halip, kita ng datu ang saya sa mukha ng mga tauhan at mamamayan. Naghanda ng malaking piging ang binatang datu. Nagsagawa ng isang ritual ng pasasalamat. Kasama dito ang sayaw ng digmaan para humingi ng patnubay sa bathalumang si Naginid. Hindi ko alam kung nung uri ng diwata o nilalang ang sinasamba ni Abulong, pero mukhang hindi siya pinapabayaan ng mga ito. Siyang tunay, Sultan. Si Abulong ay may kakaibang dulot mula sa mga kinikilala niyang batala, lalo na sa dalawang pinakamalakas na diwata, si Ribong Kilat at ang diwata ng pakikipagdigmaan, si Apo Lakay. Kaya nga hinayaan ko si Abulong na manatili sa kanyang pananampalataya. Dahil alam ko, ito ang humubog sa pagkataon ng mga ninunong pinagmulan niya. Kinabukasan, maagang tumulak ang pangkat ni Kudarat pabalik sa kanilang kampo. Laking gulat nito dahil nakita niyang nakatayo si Abulong sa bukana ng banwa. Abulong, nandito ka ba para yatid kami palabas ng iyong banwa? Yatid? Hindi, Tuyom. Napagpasyahan kong sumama sa inyo dahil nais kong masaksiyan kung paanong ibangon ni Sultan Kudarat ang kanyang ahop. At isa pa, matagal na panahon na rin na hindi ko nagagamit ang talim ng aking kampilan sa digmaan. Nakita ko kung paano kang makipaglaban, Abulong. Masasabi kong isa kang batikang mandirigma. Kaya hindi ako tatanggi sa iyong nais mangyari. Kung gayon, ano pa ang inaantay natin? Mataas na ang araw. Hindi lang si Abulong ang sumama sa pangkat ng Sultan, maging ang ilan sa mga mandirigmang batukan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang buong araw na naglakbay ang pangkat. Gabi na nang makarating sa kuta, nagsigawan ang mga tao nang makitang papasok ang Sultan kasama ang mga sandig. Maganda ng balay para kay Datu Abulong at sa kanyang mga katuto. Hainan niyo sila ng pagkain. Tuyom, tignan mo kung dumating na si Atimar. Nais kong malaman kung ano ang kinalabasan ng kanyang lakad. Masusunod, Kapunuan. Hinatid ni Tuyom ang pangkat ni Abulong. Habang nasa hapag,
Dumating si Ate Mar kasama ang ilan pa sa mga sandig ng sultan. Ngunit nang makita si Abulong, hindi naging maganda ang reaksyon ni Ate Mar. Anong ginagawa ng isang datong batukan sa ating ahop? Sultan, anong ibig sabihin yan? Kaalyado natin ang pangkat ng mga batukan na ito. Siya si Dato Abulong, mula sa kanlurang lupain. Siya ang may gawa ng mga nakikita mong sandata. Ngayon kung tutol ka sa aking pagpapasya, huli na ang lahat dahil tapos na ang proseso ng sandugo. Hindi siya Muslim. Iba ang paniniwala niya kumpara sa atin. Iba ang sinasamba natin. Ang taong yan, pumapatay lang para sa kanilang kasiyahan. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Abulong. Inilabas ang kanyang kampilan. Isa kong batukan. Hindi tayo magkapareho ng sinasambang anito, pero ginagalang ko ang iyong paniniwala. Alam kong nasa banwa ko ng iyong pinuno, ngunit hindi ibig sabihin na pwede mong apakan ang aking pagkatao. Ngayon kung talagang nakukulangan ka sa akin, bakit hindi natin lutasin sa pamamagitan ng mga sandata nating hawak? Ang lakas ng loob mong hamunin ng isang sandig na nasa kanyang sariling banwa. Kung yan ang gusto mo, Sultan, sa iyong paintulot. Hayaan niyong labanan ko ang taong yan. Gawin mo ang gusto mo. Nang malaman mo kung saan ka dapat lulugar, hindi na ako magsasalita, Ate Mar. Sa ipinakita mong kawalang galang sa harapan ng pagkain, parang sinabi mo na wala kang respeto kay Allah. Ang pagsama niyo sa mga batukan dito sa ating banwa, isang pagyuyurak sa pangalan ng Allah. Patawad, Sultan, ngunit hindi ko papalampasin ang ganitong uri ng paglalapastangan sa batas ng Quran. Kung yan ang nais mo, hindi kita pipigilan. Abulong, tinatanggap mo ba ang hamon ng aking sandig? Ng buong karangalan, Sultan. Kung gayon tayo na sa bulwagan na mapagpasya ng tadhana ng isa't isa. Nagtungo ang mga ito sa bulwagan ng tahanan ni Kudarat. Doon nagharap si Abulong at ang sandig na si Ate Mar. Ayoko sanang gawin ito, ngunit inapakan mo ang aking pagkadato. Isa kang sandig, ngunit ako ay isang pinuno. Matuto ka sanang isaalang-alang kung saan kalulugar, sandig. Isang pinunong haragan na walang alam kung hindi pumatay. Ngayon mo malalaman kung sino ang dapat yumuko sa ating dalawa. Hindi ko alam na ganito pala ang ugali ng iyong sandig, Sultan. Maging ako ay nagulat sa naging bungad niya nang makita ka. Nangangahulugan lang ito na kaya niya akong suwayin. Ate Mar, makinig ka. Sa oras na matalo ka sa binatang ito, ako mismo ang pupugot ng ulo mo. Hindi ko kailangan ng isang suwail na sandig sa aking ahop. Hindi na nagsalita si Ate Mar. Sa halip bumunot ito ng patalim. Sinugod si Abulong. Hindi naman inalis ng binata ang kampilan sa kanyang suksukan. Sa halip ito ang ginamit niyang panlaban dahil walang balak si Abulong na patayin si Ate Mar. Bunutin mo ang iyong sandata. Ipakita mo ang totoo mong pagkatao. Sa sandaling bunutin ko ang sandatang ito, nangangahulugan, ibinababa ko ang aking sarili sa iyong antas. Masyadong makitid ang iyong isipan. Bakit hindi mo buksan at palawakin ang pag-unawa mo? Ano pa ang dapat kong unawain? Sapat na dahilan. Kadugo mo ang pumatay sa aking mag-anak. Tuloy-tuloy sa pag-atake si Ate Mar. Ngunit hindi pa rin binubunot ni Abulong ang kanyang sandata. Nagagawa pa nitong patamaan si Ate Mar. Sa nakikita ng Sultan, pinaglalaroan lang ng binata ang katunggali. Hanggang sa tuluyang bumagsak si Ate Mar. Sa pagkakataong iyon, isinugbit ni Abulong ang kanyang kampilan. Kinuha ang kanyang kris. Alam mo ba kung bakit hindi ko ginamit ang sandata ko?
Tanong ng binata. Sabay angat nito. Inambahan ng saksak si Atimar. Ginamit itong pangsangga ang kanyang kampilan. Laking gulat ng sandig dahil nagawang putulin ng Kris ang kanyang kampilan na kung tutuusin, 3 beses na mas malaki ang sandatang iyon. Ang bakal na pinagmula ng sandatang ito, binasbasan ng anitong pilit mong hinahamak. Ganon din ang mga sandatang gagamitin namin sa laban para ibangon ang ahop ng iyong sultan. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Hindi ko pa rin matatanggap na isang batukan ang hahamak sa akin. Kung gayon tumayo ka, bibigyan kita ng pagkakataong ibangon ang iyong karangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Puro kasatsat. Wika ni Atimar, sabay sipa sa binata. Napatras si Abulong at nang mag-angat ito ng tingin, dulo ng sandata ni Atimar ang sumalubong sa kanya. Hinawakan ng binata ang kanyang kampilan. Laking gulat ng katunggali dahil bigla itong naglaho. Nang muling magpakita, nasa taas na ito, nakaamba ng taga sa ulo ng sandig. Mabilis naman itong nakaiwas, ngunit nang tumama ang kampilan sa lupa, nag-iwan ito ng malaking hukay. Napatayo sa kinaupuan si Kudarat dahil hindi niya inakalang ganong kalakas ang binata. Anong uri ng lakas ang meron ng taong yan? Hindi lakas ng pangangatawan ng pinapakita ni Abulong Kapunuan, kung hindi ang kapangyarihang taglay ng mga sandatang ginawa niya. Bawat isa sa mga kampilan may basbas mula sa kinikilala niyang bathala. Pag-uusap ng dalawa. Muling ibinaling ni Kudarat ang atensyon sa dalawang naglalaban. Napagtanto na wala ng panama si Atimar sa binatang datu. Isang malakas sa taga ang binagsak ni Abulong, dahilan para tuluyang mawalan ng malay si Atimar. Hindi ko siya pinatay, Sultan. Likod ng kampilan ang ginamit ko sa kanya. Anumang sandali ay maaaring magkamalay. Pakiusap, hayaan niyo siyang mabuhay. Patawad, Abulong. Ngunit hindi ako ang uri ng pinuno na hahayaan na may ulupong nalalaki sa kandili ko. Tatanggalan ko siya ng katungkulan. Ipapataw ang nararapat na kapurusahan. Alam ni Atimar ang aking batas at yun ang masusunod. Walang nagawa si Abulong dahil ito ang kautusan ng sultan. Nang magkamalay si Atimar, kaagad na pinataw ang kaparusahan. Ngunit may natuklasan ng sultan tungkol sa sandig. Bago pa man ito tuluyang pinatawan ng parusang kamatayan. Bago mo ipataw sa akin ang kamatayan, Sultan, nais kong malaman mo, paparating na mga dayuhan sa kutang ito. Sinadya nilang pakawalan ng mga bihag upang masundan ako. Hindi nyo kilala ang mga mananakop. Kung sa tingin nyo, basta-bastang mababawi ang kuta sa lamitan, nagkakamali kayo. Ginawa nila itong kanlungan at doon nakahimpi ang kanilang puwersa. Nagtayo sila ng mga pader na gawa sa bato upang hindi makapasok ang mga kaaway. At sa sandaling sumalakay kayo, mga naglalaki ang lantakang sasalubong sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay alam, Atimar. Ngunit hindi na magbabago ang iyong parusa. Ipinagkanulo mo ang aking pamunuan, maging ang buong ahop. Alam mo ang parusang nararapat dito. Hindi ko inihiling na alisin mo ang parusa sa akin, Sultan. Dahil hindi ko pinagsisisihan ang naging kilos ko. Kailanman, hindi ko matatanggap na humingi ka ng tulong sa mga batukan. Ano man ang sabihin mo, Atimar, ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Ngayon harapin mo ang iyong kamatayan. Humarap kay Allah ng may karangalan. Allahu Akbar! Matapos banggitin ni Atimar ang mga kataga, pinugutan ito ng ulo ni Kudarat.
gamit ang mismong sandatang ipinagkaloob ng kanyang ama. Nakakapanghinayang ang isang kagaya ni Atimar, ngunit mapanganib kung hahayaan mo siyang mabuhay. Tama ang iyong pasya, Sultan. Hangal ako ng hilingin na wag siyang patayin. Dinala niya ang mga kalaban sa pinto ng iyong tahanan. Tignan mo sa gawing hilaga. Mukhang malaking hukbo ang paparating. Kung gayon, ihanda ang hukbo. Sasalubungin natin sila sa pukatod. Hindi ko hahayaan ang mga dayuhang makatungtong sa aking kuta. Tinipon ni Toyom ang mga kawal. Sa sobrang pagkaabala, hindi nila napansin na wala na si Dungon sa kanilang hanay. Napagtanto ito ni Toyom nang makita ang pangkat ng mga mangasong paparating sa kanilang kinaroroonan na nasa pamumuno ni Dungon. Patawad, Toyom. Hindi na ako nakapagpaalam. Habang naglalakbay tayo kanina, napagtanto ko na kakailanganin ng karagdagang puwersa. Kaya bumalik ako sa aming ahop upang hilingin ang tulong ng aking ama. Pinaunlakan niya ako. 100 mga ngaso. Biyasa sila sa pakikipaglaban sa kagubatan. Kaya naman kung sasalubungin natin sila bago pa man makalabas ng kakawyan, mas lamang tayo. Yan ang balak gawin ng aking pinuno. Kung gayon magsipaganda kayo ng mga katotobo. Sisimulan natin ang pagsalakay sa mga kalaban. Huwag silang hayaang makatungtong sa labas ng gubat. Dali-daling nagtago ang mga kasama ni Dungon sa kakawyan. Samantalang ang pangkat naman ni Toyom nakapalibot na sa kuta. Si Abulong naman at ang mga mandirigma nitong batukan nasa harap na mismo ng pasukan ng kuta. Si Kudarat at ang 2 pang mandirigma nasa loob ng nayon. Inaantay ang susunod na galaw ng kalaban. Natanaw nila Abulong ang paparating na hukbo. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, pinaulanan sila ng pana at sibat na mga kasama ni Dungon. Huwag silang hahayaang makalampas sa kakawyan. Walang ititirang buhay. Daga kamatayan. Wika ni Dungon. Walang nagawa ang mga dayuhan dahil hindi nila makita kung saan nanggagaling ang mga atake. Halos mga lahati na ang bilang ng mga ito. Napilitang umatras ang kanilang pinuno. Napagtanto na hindi nila kakayanin ang puwersa ng mga katutubo. Ngunit walang balak si Dungon na hayaang makaligtas ang mga dayuhan. Sinundan nila ang mga ito, isa-isang pinagpapapatay. Nang marinig ni Abulong ang sigawan ng hukbo ni Dungon, sumugod ang mga ito, pababa ng kuta sa lamitan. Nakasunod sa pangkat ni Abulong ang hukbo ni Kudarat. Medyo malayo ang kuta sa kanilang kinaroroonan, kaya habang naglalakbay, inilatag ni Toyom ang susunod na hakbang. Siguradong inaabangan tayo ng mga dayuhan sa kuta. Sa mga sandaling ito, alam na nila ang mga mangyayari, kaya sila nagpadala ng paunang atake para siguraduhin mabawasan ang puwersa natin. Kaya sosorpresahin natin sila, Sultan. Sa halip na dumaan sa bukana, iikot tayo sa bandang dalampasigan. Magmumula sa dagat ang ating atake. May iilang karakoa pa ang naiwan na pagmamay-ari natin. Sa tingin ko, kakayanin itong dalhin ang ating hukbo papunta sa dalampasigan. Hindi ba mas malayo kung sa dalampasigan tayo ikot? Tama ka, Kapunuan. Mas mainam yon sapagkat akalain ng kalaban, natalo na tayo ng kanilang hukbong pinadala. Ayon sa ulat ng ating paratawag, ang tipo-tipo, kaalyado pa rin ng iyong sultanato. Malaking tulong ang kanilang ahop para ikubli ang ating hukbo. Mula doon, buong puwersa tayong sasalakay nang hindi namamalaya na mga kalaban. Isasagawa ang plano, Toyom. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagbawi sa lamitan. Matapos ang ayunan ang balak, sinimulan nila ang paglalakbay papunta sa dalampasigan at sa ahop ng tipo-tipo. Pagdating doon,
Buong pusong tinanggap ng mga namumunong datu ang sultan. Nakisali ang mga ito. Nagpadala ng karagdagang hukbo. Laking pasasalamat ni Kudarat dahil kahit papano may natitira pang kaalyado ang ama. Ilang araw silang nanatili sa tipo-tipo bago tumulak papunta sa mismong ahop ng lapitan. Sinimula ng pagsalakay. Kagaya ng sinabi na Timar, sinalubong sila ng mga putok ng mga naglalakiang lantaka. Marami ang nalagas lalo na sa pangkat ni Dungon dahil sila ang nasa unahan. Gayunpaman, hindi umatras ang mga batukan na nakasunod sa hanay sa pamumuno ni Abulong. Pinasok nila ang kuta. Ngunit bago pa man sumalakay ang binatang datu, hiniling nito kay Kudarat na huwag papasok ng kuta hanggat hindi nakikitang humupa ang kidlat. Mapanganib kung susuwayin mo ang kahilingan ni Abulong. Hayaan mo siyang gawin ang nararapat. Tandaan mo, Sultana, may dulot na kinaagman si Abulong mula sa kanyang mga sinasambang anito. Pagpasok ni Abulong sa kuta, sunod-sunod na bumulusok ang kidlat. Tumama ito sa lahat ng bahagi ng kuta kung saan nakahimpil ang mga lantaka ng kalaban. Naisara din ng batong pader na ginawa ng mga dayuhan na nagbigay daan naman sa pangkat ni Toyom na makapasok. Bumagsak na mga pader na bato. Magsipaganda kayo. Magtiwala sa mga hawak niyong sandata. Tandaan niyong lahat na hindi pangkaraniwan ng sandatang yan. Pinanday ito mula sa bakal ng buhangin. Hinubog na mga kamay ng taong may biyaya mula sa mga nito. Sinuban gamit ang kapangyarihan ni Ribong Kilat. Maaring hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko dahil taliwas ito sa inyong pananampalataya. Subalit ito ang pagkakataong inaantay natin. Sa wakas, bababawi natin ang kuta ng lamitan. Allahu Akbar! Wika ni Toyom. Nagsipaghiyawan ang mga tao. Walang pagdadalawang isip na lumapit sa kuta. Samantalang sa loob naman, patuloy na nakikipaglaban ang mga batukan sa pangunguna ni Abulong. Dinig ni Kudarat ang malakas sa dugongdong, bunga ng mga atake ng binatang datu. Ilang sandali pa humupa na ang kulog at kidlat. Bumuhos ang malakas na ulan na siyang naging hudyat ni Kudarat upang sumugod papasok ng kuta. Nakita nito ang nagkalat na bangkay ng mga dayuhan at ilang sugatang kaalyado. Marami pa ang buhay na noon ay nagpupumilit na makaligtas mula sa tiyak na kamatayan mula sa kamay ng pangkat ng sultan. Nang gabing iyon, tuluyan nilang nabawi ang kuta ng langitan. Pinalaya ang mga bihag ng mga dayuhan at nang masigurong wala nang naiwang kalaban, sinimulan ng pagsasaayos ng kanilang ahop. Hindi nagtatapos sa pagbawi ng lamitan ng ating pakikibaka. Nasa ilalim pa rin ang pananakop ng mga dayuhan ng ating mga karatig ahop. Siguradong kakailanganin nila ng tulong. Kaya naman sasaklolo tayo. Sisiguraduhin mapapalaya sa mga dayuhan kasama ng pinapalaganap nilang paniniwala. Ginalugad ng mga tauhan ng sultan ang mga karatig ahop. Nang malaman ito ng mga pinuno, muli silang nabuhayan ng loob. Lalo na nang mayatid sa kanila ang balita. Matagumpay na nabawi ni Sultan Kudarat ang ahop ng lamitan. Nagpatuloy ang pakikibaka ng sultan upang mapigilan ang mga dayuhan, maging ang mga katuwang nilang tribo, nakiisa din sa adikain ng pinunong Muslim. Dahil naniniwala sila, walang sino man ang makakapagbago ng kulturang kinalakihan. Sa pagtagal ng panahon, muling naitatag ang sultanato ng Maguindanao sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Kudarat bilang ikapitong sultan mula sa kanilang ninuno, si Sharif Kabungsuan, na siyang nagdala ng Islam sa kapuluan ng Mindanao.
Ipinagpatuloy ni Kudarat ang pakikipaglaban sa mga Kastila upang mapigilan ang paglaganap ng Katolisismo sa buong kapuluan. Nagtagumpay naman ito sa tulong ng kanyang matapat na mga kaalyado. Lalong naging matatag ang kanyang pamunuan. Natakot na ang mga dayuhang misyonaryo na pumasok sa kapuluang sakop ng sultan. Dahil hindi pa man sila nakakadaong, pinapaulanan ng mga palaso ang kanilang galyon. Mukhang nagtagumpay tayo, Kapunuan. Sa pagkakataong ito, lalo pang titibay ang inyong pamunuan dahil nasa ilalim ng inyong sandigan ng panday na si Abulong. Bagaman sumumpa ng katapatan sa akin si Abulong, hindi ko pinanghahawakan ng kanyang hukbo. May sarili siyang pagpapasya, kaugalian at paniniwala. Malaya siyang gawin ang anumang naisin. Nauunawaan ko, Sultan. Ngunit mukhang wala nang ganang umalis ang binatang dato sa iyong aop. Tignan mo, hindi ba't mga batukan ng pangkat na paparating? Kilala ko ang karamihan sa kanila. Mga manggagawa at alipin ni Abulong ang mga yan. Nagulat si Kudarat nang makita ang napakaraming tao na papasok sa kanyang ahop. Maya-maya ay dumating si Abulong. Bitbit ang isang kampilang gawa sa ginto. Kalakip nito ang isang kulay pulang putong at maliit na punyal. Ang mga sandata at putong na ito ay sagisag ng aking pagiging pinuno na ngayon ay inaalay ko sa iyo bilang tanda ng aking katapatan at pagpapasailalim sa iyong kapangyarihan. Kasabay ng panunumpang ito ay ang pagtanggap at pagyakap sa paniniwalang meron ka, Sultan. Tinatanggap ko ang iyong pag-anib sa Islam, Abulong. Ngunit ito rin bang nais ng iyong mga kaahop? Ng buong puso, aking Sultan. Kung gayon ihanda ang aking bulwagan, isang malaking piging ang ating isasagawa bilang pagtanggap sa ating mga bagong kapatid. Allahu Akbar! Ang araw na yon ang siyang nagtakda ng kapalaran ng buong Maguindanao sa loob ng pamumuno ni Kudarat. Naging mapayapa ito hanggang sa mamatay siya at tumalili sa pwesto ang kanyang anak, si Sultan Saifuddin, Dundang Tidulay. Ipinagpatuloy ng bagong sultan ang adhikain ng kanyang ama. Nag-iwan ng panibagong legasiya sa kanyang nasasakupan. Naging maunlad ang Maguindanao sa mahabang panahon. Naging ligtas ito sa pananakop ng mga dayuhan. Hindi pinabayaan ni Abulong ang kanyang sultan. Kahit pa wala na ito, nanatili ang binatang panday sa tabi ng humahalili sa kanya bilang pagtupad sa isinumpa nitong katapatan. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nagiging moderno ang paligid, pilit sinasakop ng mga dayuhang kultura ang lumang kaugalian ng mga mamamayan. Ngunit patuloy nilang ipinaglalaban ang kasarinlan, maging ang karapatang minana sa kanilang mga ninuno. Ang inyong nasaksiyang kwento, isang bagay na naging pundasyon ng ating pagiging Pilipino at siyang patunay na kailanman hindi tayo papagapi kanino man. Nakakalungkot mang isipin na unti-unti nang nawawala ang diwang iniwan ni Abulong, Tuyom, Dungon at ng dakilang sultan ng Maguindanao, si Sultan Kudarat. Naway magbigay liwanag ang kwentong ito. Muling mapukaw ang diwa natin bilang mga Pilipino. Ipabatid sa lahat na tayo ay isang malayang lipi na hindi nagpapaimpluwensya sa isang kultura mula sa kung saang panig ng daigdig.